pronounce, read, talk, confess, and meditate. Every day. Then that word will sink. Pagka narinig mo yan, mag-register sa mind mo yun. Ibig sabihin, nandito pa. Pero pag tinok mo yan, pagka yan ay yung sinabi na, magsising ka dito. Pag inopen mo, you are now releasing the power of God. Lord, I declare na nandito na ito sa akin. Susunod yun. Why? Because if you abide in me and my words abide in you, you ask anything what you will, it shall be done unto you. Amen! Maliwanag yan! Ganyan! Pagka may ginugusto kayo sa Panginoon, bakit mag-fellowship ka sa Word of God? And then mention it. Mamaya, tatanong-tanong ko na yan. Mamaya, magpapatuto ka, takbuhan ng patuto. Kasi yung papato, maraming papato. Bakit? Nagrema na. Kaya yung inyong mga dream, mga pinapangarap na narito pa, bigyan nyo ng salita ng Diyos para maging reality. Hallelujah. Ganyan po tayo mga Kristiyano kay Pilos. So, makukuha mo na ngayon yun. Sigurado yun. Okay mo, kami na lang mag-asawa. Magkano ang pera namin? Dalawa kami nagpunta rito. Abay, 126,000 po. Kami mag-asawa. Ay papasya namin sa Israel. Magpe-prayer. Doon, sa Mount of Olives, sa Jerusalem. Doon kami sa Wailing Wall. Nasa Mount of Olives. Pabalik-balik kami sa Mount of Olives. Babalik-balik ako sa Mount of Olives. Magpe-pray ito yung new life dito. Para yung mga binitawang pronouncement dito, mag-complagrate, kumilos sa bansa. Parang ipagtatrabail. Hello? Ganyan po yan. Pagka ginawa po niyo yan, nako, maligaya ang puso ninyo. Bakit? Sapagkat ito na ang reality, ito na ang katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Say amen. Oh, hallelujah. Are you still there? Amen. Okay pa? Amen. Sige kaya pa ang 2 oras. Sige, purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Now, Ephesians 6:18-19. Ito, ite-text ko na lang yung continuation kasi mahaba yun no? Yung sa proclaiming prayer. So, ite-text ko na lang sa iyo. Amen. Kaya lang pagtutok-tok ko, mabilis pa lang maubos dito. Pagkatok pa lang ganon. No? O mabilis maubos. Purihin ng Panginoon. So, Acts 12:5-17, for safety and deliverance from persecution. Yun. Yung malalayo tayo sa mga persecution, safety and deliverance, Acts 12:5-17. Pagkatapos po, for us to receive rewards and favor. Yun. Gusto ko niya magkaroon ng rewards and favor and blessing? Ito po ang tatayo ng salita ng Diyos. Matthew 5:43-48. Matthew 6:27-35. Yan. For us to receive rewards and favor and blessing. Alam niyo mga kapatid, totoo yan, no? Okay. Sa Philippines, alam niyo, siksikan sa EDSA. Punong-puno yung bus. Punong-puno yung MRT. Nakaganon ako. Panginoon, matanda na ako, Panginoon. Sabi ko, gusto ko naman makaupo. Hindi marunong ka ako ng e-text ng mga nandito sa katabi ko. Priority na yung matanda. Magbigay upo. Ayaw magpaupo. Lord, after a few seconds, Lolo, pinupo ako nung batang-bata. Pinupo ko nung bata. Pabor, yun ang kayo. Okay. Kinakalang may pabor ka. Sa lahat ng kinakalang may pabor. At pag wala kang pabor, hindi malaman kung talagang good man. Kasi yung good man, may favor yun No, amen?
A good man obtaineth favor from the Lord. Pag sinabing man, he is either man or a woman. Sa Bible po, sa hermeneutics, pag sinabing man sa Bible, he is either a man or a woman. Amen. Hindi yung, sa man lang naman yun. Oh. Hello! Then, Galatians 4:19 to. To travail in birth until Christ is completely molded in your heart. Galatians 4:19. Kaya, pag ito po'y umandar sa church, asahan nyo, napakaraming answered prayer na mangyayari dito. Mayroon malaki ang pagbabago. Amen po ba? Amen. So, pagka ikaw itong sa travail na ito, mga kapatid, ginawa mo yan, ay mangyayari po niyan, kinakailangan, walang problem na mauusog, ano? Yung problem ng birth, yung illegitimate child, ano? Di ba yung mga nagkukusog sa travail, may tatawag na illegitimate child? Katulad halimbawa ni pangalan to, ni Sarah, sabi doon sa katulong sipingin mo si Abraham, pinagkakatiwala ko yan. Illegitimate child yun. Ni Sarah, kapano na kasi noon, kapag ka mistress ka itusan mo, yung pala, magiging anak ng mistress mo yon ng amo. Hindi ganon. Ang sabi ng Panginoon, kinakailangan magagaling sa womb mo kahit matanda na. Ayun si Sarah, mga kapatid, anong nangyari kay Hagar, at kaanak, illegitimate child yun. Kaya yung vision, yung mga pinagpe-pray na yung mga kapatid, naging legitimate kapag pinangungunahan mo ang Panginoon. Sabi mo, kapatid, huwag mong pangungunahan ng Panginoon. Mag-antay ka. Amen. Tari. Ngayon, okay. Atin pong explain gusto itong travail para tayo makakuha dyan. Kanina nasabi ko yung conceiving. Yung conceiving, naumpisa natin dito, planting of the Word of God. Pagka-conceive, planting ng Word of God. Ito nga po, nandito yun. Nandito. Maya-maya, bukas, itukuhan ko kasi na-out of order ngayon ito eh. So, ite-text ko yung mga word na yun. Conceiving yun. Pag binasa mo, yung Word of God, nagkukonceive ka na yan. Yun sinasabi ko nilang conception. No? Ngayon, anong step? When you plant the Word, nagkakaroon ka ng relationship with the Son. Bakit with the Son? Because the Son is the Word of God. Amen. Tapos, pagka nagkaroon ka ng relationship sa Son, mga kapatid, marireceive mo na yung Word of God. Marireceive mo na yung Word of God. Jesus is the Word of God. Amen. Nagkaroon ka ng realization. May conception pa na ngayon. May conceiving na. Okay. Next. Sumunod po na sistema ay ganito po. Kinakailangan we must eat correctly. Pagka hindi nagbubuntis, kakain ka ng tama. Di ba? Ay bakit magpapapayat yung kakainin mo? Ay di makakaya yung nakonsip mo dito. No? Baka mabura. Hello? Baka mawala, maagas. So, kakain ka ng correctly. Anong ibig sabihin ng kakain ka ng correctly? Eat more Word of God. Amen. Nagkakain din po ba tayo? Kung i-eat ka ng more Word of God, magme-memorize ka, magtotok pa ng mga more Word of God na magsusupport doon sa Word of God na tinatayuan mo. Amen. Tinatayo mo yung Word of God, susuporta mo. Kaya, Word of God na naman, susuplayin mo yan. Kaya alam nyo, pag natutunan nyo itong technique na ito, I tell you the truth. Lahat dito ng mga member, lahat nakalabas ang ngipin. Amen. Bakit? Answered prayer. Amen. Amen ba? Amen? Okay.